Ciao Raga! Kumusta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Diga, alam na natin kung sino ang dapat na mag-aggiorna ng Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE at saka ng Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo. Pag-usapan natin kung ano ga yung isa sa mga possible consequences kapag ka matagal na hindi ka nakakapag-aggiorna. Mahirap kasi na ikaw ay mapapunta sa ganyang kalagayan. Ulitin lang natin ha. Ano ga yung napaka-importante na laging dapat na gagawin kapag ikaw ay nakapag-retiro ng bagong soggiorno? Merong iba na nalilito kaya linawin natin kung ano ga ang pagkakaiba ng Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE at saka ng Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo. Ang detalye raga, dopo na sigla, partiamo! If ever na this is your first time na makabisita, salamat sa pagbisita mo. Welcome sa iyo. Kung ikaw naman ay dati ng solid raga at dati ka nang nanonood, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento, gusto mo na mag-apply ng bonus, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are para sa gayon ay makapag-integrate ka at makapag-adapt ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka lang sa aking channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala ka mamimiss sa mga videos. Dini naman sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan, pwede mo rin akong i-subscribe diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Raga, kung napanood mo na doon sa mga nakalipas na mga vlogs, na-establish na natin doon na ang bagong model na inilalabas nila para sa Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo ay meron ng validity na 10 years. Aray ang ating basihan diyan, yung Legge numero 238 ng December 23, 2021. Dini din sa circulare number naman na 400 ng Ministero del Interno, nilinaw nila na para sa mga adulti, ang validity ay 10 years noong Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo. Para naman doon sa mga minori, ang validity naman ay 5 years. Ang dahilan ng pag-update na iyan ay para doon sa pagsunod doon sa utos ng European Union Commission para sa pagkakaroon ng uniform or iisa laang na modelo ng permit to stay or permesso di soggiorno dito sa European Union. Sa pamamaraan na yan ay mas magiging mabilis yung gagawin na verification ng authenticity ng mga permit to stay at saka para malabanan din yung counterfeiting at saka falsification. Gaya ng example na are, yan ay isang permit to stay na ini-issue ng isang bansa na kung saan ay parte ng European Union. Tingnan mo maigi raga dahil yan ay kamukha din ng model dito sa Italia. Okay, parehas lang yan. Ang pinagkukumpara natin ay yung example na yan at saka yung isang normale na Permesso di Soggiorno din sa Italia. Ulitin lang natin ha, yung Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo or mas kilala doon sa tawag ng marami na Carta di Soggiorno Illimitata kapag kayan ay 10 years nang mahigit yung last na data di rilasyo. Gaya ng example na rin, makikita mo na ang nakalagay pa nga dyan ay CE at hindi UE. Tapos, tingnan mo rin na ang data di relasyon yan ay 2010 pa. Ang ibig sabihin yan, i-reiterate lang natin, kapag ganyan din ang hawak mo ng Carta di Soggiorno na Illimitata, ibig sabihin ay 10 taon nang mahigit yung last na data di relasyo, ikaw ay obligado per forza na mag-a-aggiornamento ka kasi yung hawak mo ay magiging invalid na. Bibigyan kita ng magandang example, gaya ng experience na are, personal experience ng isang raga na isinyer niya sa akin. Siya ay nag-aggiornamento ng kanyang Carta di Soggiorno kahit 5 years pa lang. Doon sa kwestura, sabi sa kanya ng pulis, ay bakit siya nag-a-aggiorna na samantalang 5 years pa lang naman yung kanyang Carta di Soggiorno. Samantalang 10 years na nga ang validity at hindi 5 years ang iskadensa. Malinaw na sinabi doon ng pulis na pwedeng maghintay pa ng 10 taon bago ka mag-aggiorna. Okay? Dahil yan nga ang bagong validity ngayon ng Carta di Soggiorno.
Pero si Raga, dahil nandoon na, nasa kustura na, tapos ay nag-fill up na rin siya ng kit, nagpasa na nga siya, gumastos na rin, so itinuloy na rin niya. Ang ginawa naman ng pulis ay tinanggap na rin dahil nga nang ang sabi ay maigi na rin na gawin yan kasi nga nagpalit na siya ng kanyang residensya. Kaya kapag ka naibigay sa kanya yung kanyang bago na Carta di Soggiorno, ang magiging validity na ay 10 taon at ang magiging expiration ay sa 2033. Pero masyadong matagal yung ipaghihintay niya dahil 9 months pa daw bago niya makuha yung kanyang bagong permeso. Ibig sabihin, kapag ka ang iyong Carta di Soggiorno ay wala pang 10 taon, hindi ka obligado na ikaw ay mag-adjourna na agad. Pero kung gusto mo, dahil gusto mo na maging updated, gusto mo na mag-adjourna, pwede mo rin yan gawin. Ang sunod naman na lilinawin natin ngayon ay tungkol doon sa Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE. Gaya ng example na are, makikita mo, yan ay kartaccia pa. Papel pa yan, okay? At yan ay ibinibigay doon sa mga kariko ng either na Italian citizen o kaya naman ay EU citizen. Kapag ganyan pa rin ang hawak mo na papel pa din, ibig sabihin ay ikaw ay obligado per forza na kailangan mo mag-adjourna bago sumapit yung date na August 3, 2023 dahil magiging invalid na yan. Kapag ka ikaw ay nag-adjournamento, bibigyan ka ng bago, ang ibibigay na sa iyo ay hindi na papel dahil formato elektroniko na. Garni naman ang example kapag ka formato elektroniko na ibibigay doon sa mga kariko, doon sa pamilya ng mga Italian citizen o kaya naman ay ng mga EU citizen na mula doon sa papel ay magiging electronic na ang ibibigay. Gaya ng makikita din sa sito ng Questura, ang pagbibigay ng Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE na formato elektroniko ay nagsimula pa noong Agosto 2021. Linawin lang natin para maiwasan yung magkalituhan. Ang Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE, yan ay para doon sa mga kariko. Ang mga binibigyan niyan ay yung mga kariko ng isang Italian citizen o kaya naman ay EU citizen. Samantalang yun namang Permesso di Soggiorno UE per Soggiornante di Lungo Periodo na mas kilala rin sa tawag ng iba na Carta di Soggiorno na ilimitata, yan naman ay binibigay sa mga estranyeri na mayroon ng at least 5 years na valid na Permesso di Soggiorno din sa Italia at dapat din ay yan yung nakapasa doon sa exam na A2 level. Take note Raga doon sa adjournamento ng Permesso di Soggiorno UE per Soggiornante di Lungo Periodo, hindi mo na kailangan diyan, hindi ka obligado na magpapakita ka pa ng documents regarding doon sa iyong lavoro at saka sa iyong reddito. Gaya ni Raga, siya ay nag-adjourna din ng kanyang Permesso di Soggiorno UE, hindi siya hiningan doon sa Questura ng kopya ng kahit na anong documents regarding doon sa kanyang current na lavoro o kaya naman ay reddito. Take note din kapag ka-adjournamento, ang iyon lang ikukumpila ay yung modulo 1. Tapos ang iyong magagastos lang ay 16 euros para doon sa Marca da Bollo, 30 euros para doon sa tarifa, at saka 30.46 euros para doon sa card. Yun lang ang gagastusin mo, hindi ka dapat na magbabayad ng 100 euros. Bago matapos ang vlog na rin, pag-usapan natin yung importante na info na ano ga ang posibleng mangyayari kapag ka ikaw ay matagal na hindi nakapag-adjourna ng iyong Carta di Soggiorno. Kasi meron akong nabasa na article at yung link ng article na yan ay nilagay ko dyan sa description sa baba. Mayroong isang estranyero na holder ng Carta di Soggiorno ilimitata. 2012 pa yung last na data di relasyon ng kanyang soggiorno. Siyempre, nalaman niya na dahil sa mahigit ng 10 taon yung kanyang soggiorno, so kailangan niya, obligado siya na mag-adjourna. Kaya ang ginawa niya, nag-adjourna siya. Ang problema, pagdating niya doon sa Questura para sa timbro, hinahanapan siya ng isang dokumento. Kailangan daw na mag-provide siya ng recent or updated na Certificato Contestuale, Stato di Familia, at saka ng residensya. So, ang ginawa niya, dahil wala siyang kopya niya na bago, pumunta siya doon sa kanyang komune di residensya. Ang problema din, pagdating naman doon sa komune, para siya ay mabigyan ng dokumento na hinihingi niya, na kailangan niya para doon sa pag-a-adjourna niya ng kanyang Carta di Soggiorno, hindi siya mabigyan. Dahil ang sabi nung komune di residensya niya ay
expired na daw yung kanyang Carta di Soggiorno dahil nga ng 10 taon ng mahigit. Kaya hindi siya pwedeng bigyan ng dokumento na hinihingi niya, na kung saan ay kailangan din niya yun para doon sa pag-adjourna niya ng kanyang Carta di Soggiorno. Ang iginigiit ng kanyang comune di residenza, hindi siya pwedeng bigyan dahil lang yung kanyang hawak na Carta di Soggiorno ay invalid na dahil nga ng 10 taon ng mahigit. Hindi na yun pwedeng tanggapin bilang isang document for personal identification. Kaya ang problema niya ngayon ay kung paano niya i-adjourna yung kanyang Carta di Soggiorno. Ang isang posible na paraan ayon doon sa article na pwedeng gawin ay kumbinsihin niya yung kwestura na wag na siyang hingan ng dokumento na kailangan. Kaya sa experience ng iba, dapat na matuto tayo. Kaya kung halimbawa na ikaw, 10 taon na yung iyong Carta di Soggiorno, o kaya ay kahit na 9 years pa lang yan, melyo na ikaw ay mag-adjourna na rin subito. Para kung sakali may dokumento na hihingin sa iyo, dahil doon sa burokrasya, ikaw ay mayroon pang sapat na tempo na yan ay mai-provide kung ano man ang dokumento na hihingin nila at hindi ka mapapasok at aabutin ka na ng iskadensa. Ang isa pa na importante na laging uugaliin at dapat na laging gagawin kapag ka ikaw ay nakapagretiro ng iyong bagong soggiorno, regardless kung yan man ay Carta di Soggiorno Illimitata or lungo periodo or normale na permeso di soggiorno, dapat ay lagi kang pupunta doon sa iyong comune di residenza para ikaw ay magre-report doon. Importante na gagawin doon yung tinatawag na Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale. Para na sa gayon ay hindi ka magkakaroon in futuro ng problema regarding sa iyong residensa. Gaya ni Raga, personal experience din niya. Napatunayan niya na napaka-importante na gawin yung pagdidenunsya ng bagong retiro na permeso di soggiorno sa iyong comune di residenza. Para sa gayon ay maiiwasan mo yung pagkakaroon ng problema regarding sa iyong residensa din sa Italia. O Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo, salamat sa suporta mo. Baka sakali na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo kung di yan, pwede mo rin akong i-subscribe. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up o kaya naman ay mapusuan mo ang aking mga vlogs. At importante, malaking tulong sa akin kapag na-share mo rin sa iba, sa ating mga kababayan, ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!